nang tumayaw upang awitin ang tinuro ng ating Panginoon. Lahat po ay lumuhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, napakahiwaga niya. Gawa niya'y di kayang liripin ng isip at damdamin ni numan. Subalit kanyang espirito'y binigay na tuwiran, binabasa sa sanlibutan, binahagi sa mga nilalang. Halina kayo, mga minamahal, tantuin niyo ang aking tinuran, at sa isip niyo'y manahan yaong kanyang mga aral, upang ito ang siyang pagnilayan at bulay-bulaying lubusan, sa gayon magbubukas diwa, magbibigay pangunawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Mula sa Genesis, bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya. At sinabi ni Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae na may ito ang salaysay, sa pagbubuntis mo ay mahihirapan. Lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal, ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay.
Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, "Pagkat nakinig ka sa asawang hirang, nang iyong kainin yaong bungang bawal, sa nangyaring ito ang lupang tanim ay aking susumpain magpakailanman. Ang lupaing ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin." Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng kanyang ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y binigyan ni Yahweh ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Gayon na nga ang tinudlo ng amang mahal sa pagkakasala ng panlilinlang ng ahas naman din ay demonyong naturingan. Mga minamahal, maliwanag ang kasaysayan, maliwanag ang katotohanan. Nagsimula sa kasalanan ng kaparusahan. Kaya naman, sinikap ng tao, ng pagkakataong tao na anak na binaba ng Ama sa lupa bilang Jesucristo kung papaano'y sa buhay ang katapat at katotohanan ng Ama. Naganap ang mga iyon sa mga tinurana ng Ama. Pinatupad, pinaganap niya at nangyaring lahat. Kaya naman, itong Amang butihin, walang tugot, hindi tumugot sa paglalahad ng marapat. Panapanahon, takda-takda ang kanyang ibinigay. At nang wikain na yaon sa anak niyang si Noe, na pagkatapos gawin ang daong ay babaha ng tuwiran. Ang mga nabuhay noon walang natira kundi silang pamilya na inilagay at ang mga hayop doon sa daong naturingan. Dumating ang takda para kay Abraham, maliwanag ang tinuran, marami ng tao ang isisilang sa mundo. Daraming sindami ng bituin sa langit at sindami ng buhangin sa dagat. Hanggang dumatal ang pagkakataon na ibinigay sa panahon naman ni Jacob, na tinuran na napakaraming mga nilalang. Kaya't sa panahon ngayon, sa laksang bilang ng tao, para na lang ang alikabok na binabaybay mo na kapag humangin ay lumilipad-lipad. Yaw na nga ang mga taong walang timbang, walang naging timbang ang kanilang mga gawa dito sa lupa. Para silang mga ipa na nililipad kapag napaspas ng hangin. Subalit ang mga mabubutit nagpakabuti at tuwirang ginawa'y kabutihan, mahambing sila sa palay na matimyas, gayon din sa bigas. Mga minamahal, paanyaya at paalala ng Ama, ang mga aral niya ay pagiging isang marapat upang pagnilay at mapagbulayan at matutong ganap kanyang mga anak. Sino nga bang banal, wala ni isa man? Subalit ang pagiging banal, binigay ng Ama at pinatutupad niya para sa mga anak niyang kikilalang ganap. Halik kayo mga minamahal ko, mahirap mang unawain ito, ngunit ang Espiritong magbibigay unawa sa inyo, tanggapin niyong totoo at ibubukas ang diwa niyo nang maunawaan niyo ang lahat ng marapat niyong unawain at marapat niyong kamtin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kay luwat man niyang sinambit, daratal pa rin ang kaganapan at patutupad niya kapag siyang nagturan sa pamamagitan ng Espiritu niya. Kaya huwag po kayong malumbay, huwag kayong manimdim mga anak na minamahal, wika nga niyang tuwiran. Bilang magkakapatid sa Espiritu, patuloy na asahan ang kanyang salita, patuloy magtiwala sa kanyang mga gawa. At kung papaano ito'y naganap sa lupa, ang lahat ng kanyang patutupad, kung para sa lahat na makabubuti, bakit nga ba hindi mo gawin para isa kang makinabang, para isa kang magtamasa? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? May maluwat na ba kayong idinudulog sa Ama? Ngunit hindi pa rin ninyo nakakamtan?
Gunitain ninyo kung papaano ang mga anak niyang nauna sa inyo ay gayon din ang mga nangyari. Hindi ura-urada pagdaka, eto na. Hindi ura-urada pagdakay nakamit na, kundi silang lahat ay nagbata. At sa pagbabata, paano mo matitiis ang iyong binabata? Hindi mo kaya bilang tao ang mga pagkainip, pagkabagot, pagkagalit, pagkainis, pagkayamot. Sinong magbibigay sa iyo ng pagtitimpi upang wag magsibulan ang ganitong ugali? Upang hindi ka matalo ng iyong pagkatao at hindi ka matangay ng iyong ugaling tao. Naririto ang hain ng Ama, wika nga niyang maliwanag sa mga anak niya. Espiritu ko'y tanggapin ninyo at lubos-lubosing na maging inyo manahang totoo. Makikita niyo at makikilala ako sa magaan at mabuti kong gawa sa inyo. Buhay ba ang Ama? Yaw na nga ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya kapag binago ka ng Ama, isip mo'y naiiba. Kapag nagbago ka, damdamin mo'y naiba niya. Maniwala ka, magtiwala ka, pakikita niya, totoo siya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung hindi nga gayon, sino ang maglilingkod? Kung wala ngang makakaramdam ng maganda, kung wala ngang magiginhawahan ng loob, kung wala ngang bubuti ang isip, kung wala ngang tatatag ang damdamin, kung wala ngang tatatag ang kaisipan, kung wala ngang tatapang ang loob, kung wala ngang magagalak, walang maglilingkod. Lagi niyong tandaan, walang maglilingkod kung ang pag-iisip ay bilang tao, na ang layon at nasa ay bilang katauhan, bilang laman, bilang sanlibutan. Kaya't ang sanlibutan ay magkaaway at ang Espiritong Banal. Nang dahil ang gusto ng sanlibutan, hindi kaloob at kagustuhan ng Espiritong Banal. Kaya nga, ibinigay ng Ama ang panuntunan niya upang kapag natutunan, matupad, magawa ng mga tatanggap at kikilala sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tama, tumpak, tapat, totoo ang Diyos na dakila. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, tinawag siyang dakila, tinawag siyang mahiwaga, tinawag siyang bathala dito sa lupa. Sapagkat ang gawa niya ay walang katulad sa nilalang niyang tao sa lupa. Sapagkat ang gawa niya ay makapangyarihan, tunay na kaya niyang gawin ang lahat, na pagbabago niyang lahat, maibibigay niyang lahat, kung nauukol, kung nararapat, kung makabubuti at ikabubuti ng kanyang mga anak. Kaya huwag kayong manindim, huwag kayong malumbay kung mayroon pa kayong hindi nakakamtan, kagalingan, kabuhayan, pagkakaiba-iba ng kung ano man ang gusto ninyo, ang Ama pa rin ang asahan na tanggapin nyo. Ipakikita niya, tapat siyang magturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alam niyang parti-partihin ang ibibigay niya sa mga anak niya. Alam niyang unahin kung anong nararapat niyang ipagkaloob sa kanila. Alam niya kung ang bahaging hindi pa binibigay ay makakaya nila. At alam din niya kung makakatulad sa kanyang gawa ang mga anak niyang nagmimithing siya'y kilalaning ganap. Hindi nga siya mawawangisan sa kanyang kapangyarihan sapagkat walang makagagawa ng pagbuhay kanino man, walang makapagbibigay ng kalikasan, walang bubuo ng mga ulap at magwawasak ng ulap upang umusad at lumaganap sa langit at mawala. Walang kakayahan ng taong ito'y gawin. Ngunit at pasubali, ang ikay magpakabuti, at ikay maging mabuti, at ikay maging totoo, at ikay magpakatotoo, hindi maaaring ikatwira ng taong hindi ito kaya, sapagkat kung ang Ama ang sumasa kanila, ang lahat ng iyo'y kayang tupdin, kayang gawin. Sapagkat hindi nila makakayang bilang katauhan, ngunit at pasubali, Espiritong Banal, kalakip ng buhay, kasama't kapiling, kakayanay, ibibigay. Nekkarameneyahanam,
nek karamanehanam, nek karamanehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya mula kay Mateo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong ng kapahingahan kayo para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kaya nga, paanyaya, lumapit kayo sa anak na ibinaba at tuwirang kilalanin ninyo pawa, upang ang lahat ng tunay na halimbawa inyong makita at magawa, at doon sa damdamin nyo maghihilom ang hirap, mamamatay ang sakit, mabubuhay ang tamis at pag-ibig. Kaya't ang pait na inyong nalagok, ang saro sa inyong dibdib, ito'y mapaparang naganap. Sapagkat ibibigay ng amang butihin na pinagmula ng anak na ibinaba, ang kung anong nararapat kanino ang kanyang anak na nagliwanag ang diwa, upang lubos makaunawa at tapat nilang kamtin ang kanyang mga pangako, na kailanman hindi pababayaan ang kanyang mga anak. Lilingapit kukupkupin ang mga anak niyang sa kanya'y naghahanap, upang siya'y masumpong ang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanehanam, nek karamanehanam, nek karamanehanam. Buhay ba ang Diyos? Kapag ikaw ay gustong gumamit sa Facebook, Viber, Skype, Messenger, at mahina ang internet mo, o yung tinatawag na data, sa internet pa rin yaon, sa kung saan ka gumagamit, sa Globe, sa Sun, sa Smart, sa PLDT, kung ano, hahanap ka ng paraan kung saan malakas ang sagap, di ba? Upang sa gayon, kung tatawag ka, makatawag ka, kung magme-message ka, makakapag-message ka. Ngayon, kung halimbawa'y gabi na, sa dakong naroroon ang malakas, tatama rin ka ng pumunta ron, dahil kung malamok, iiwasan mo na. Dahil kung may kumakagat sa'yo, iwasan mo na. O dili kaya ay madilim sa dakong iyon, ayaw mo na, iwasan mo na. Yung gustong-gusto mong makausap na doon lang ang paraan hindi mo makakausap. Yung gustong-gusto mong mamensahihan o magkausap kayo kahit sa through pamamagitan ng chat ninyo, ay hindi kayo magkakaniig. Kaya kung mithing-mithi mo yung oras at araw na yon, yung gabing iyon, ay makausap mo kahit na kinakagat ka ng lamok, kahit na madilim, kahit ikay nahihirapan doon sa dakong iyon, di ba titiisin mo? Dahil sa pagmimithi mong minamahal mo pala, mahalaga pala sa buhay mo, yung gusto mong makausap, yung gusto mong maaliw, yung gusto mong aliwin, yung gusto mong makaniig. Bakit ang mga pabaraang ito'y nagagawa ng tao? Bakit ang pamamaraan na gustong makaniig, madama ang Ama, ay walang pamamaraang gustong gawin ng tao, kundi ang lahat ng gusto nila, siya na lamang ng siya ang magpadama at magpakilala para nang sa gayon mapatotohanan ng buhay siya. Mga minamahal, maliwanag ang katotohanan. Kung hindi nyo palubos, kinikilala at gustong kilalanin ng Panginoon, maraming dahilan ng tao. Subalit, kung gusto ninyang siya'y madama, makilala, at gusto nyo siyang paglingkuran sa iba't ibang kaparaanang gusto nyong siya'y mapatotoo, magpakilala sa Kanya, na siya'y mahal nyo, na siya'y kinikilala nyo, na siya'y mahalaga sa buhay nyo. Kahit kung magkamisan, nahihirapan kayo, tutup din gagawin nyo, dahil alam nyong mahal nyo ang Ama at mahal niya kayo. Tulad ng pakikirelasyon nyo sa kapwa nyo taong mahalaga sa buhay nyo. Mga minamahal, ang isang pagbabata
sa mga pinagdaraanan sa buhay upang mapatutuhanan mong mahal mo ang Diyos mo, kilala mo ang Diyos mo, ang pagtitiwala at paniniwala mo, kung hinihingi ng pagkakataong patatagin, patibayin ang pagtitiwala mo at pananalig mo. Sa bagay na gayong ginagawa niya sa iyo, bakit di mo tiisin? Bakit hindi ka sa Kanya patuloy na lumapit, patuloy na magdaing, patuloy na mangunyapit, patuloy na magsabing, wala na akong ibang aasahan, Ama, ikaw na lamang. Walang-wala na kung kayang gawin pa. Nagawa ko na lahat ang kaya kong gawin at kaya ng kapwa ko. Ngunit ikaw, meron pa, may magagawa ka pa, kaya kong makuha dahil alam kong ikaw na lang ang pag-asa ko. Kung gayon nga lamang ang gagawin nyo, wikang maliwanag para paalala, matutupad ang aral, magaganap ang salita, walang nagtibay na lumapit at nagpakatotoo na binigo ko man din habang may buhay ito. Tandaan ninyo, mga mahal ko, napapakita ang kahiwagaan sa mga anak na nakikipagtotoo sa Espiritu Santo. Napapadama ang katapat at pagmamahal ng Ama sa mga lumalapit sa Kanya, sapagkat habang nilalapit mo ang sarili mo at kinikilala mo siya, napapadama niya, buhay siyang kumikilala, tumatanggap, nagmamahal sa iyong Kanyang anak. Ngunit paano ito gagawin ng mga tao? Kung ang isip nila'y iba nga ito. Ang isip nila'y walang gusto kundi sanlibutan at mundo. Ang isip nila'y walang gusto kundi bagay at salapi lamang. Kaya't hindi kailanman mapapatotohanan ng aral at salita kung wala ka munang isa sa alang-alang, kung wala ka munang kikilalaning ganap, at kung wala ka munang tutup din, sapagkat hindi mo siya makikilala sa gayong pamamaraan na ikay nanalangin lang pagkatapos nakuha mo na, na ikay sumamba pagkatapos nasa iyo na. Oo, may ibibigay siyang madali at may ibibigay siyang mahirap. Maluwat, matagal, taon ang binibilang, may araw lang naman at may linggo naman, mayroong buwan. Paano kung ang ibibigay niya sa iyo'y daranas ka muna ng taon para mapakilala niyang, ako ito, anak ko? Paano kung tinadaranas ka muna ng taon para mapatotohanang, ako ito, anak ko? Kahit taon ang umuusad sa mga dinanas mo, napabayaan na ba kita? Hindi ba't sa kabila ng dumadaing ka sa akin? Hindi ba't sa kabila ng ikaw ay umiiyak, buhay ka pa man din? Hindi ba't sa kabila ng sabi mo'y mahirap, bakit araw at gabi nakaliligtas ka rin? Bakit sa sinasabi mong wala ka, bakit nabubusog ka man din at pinakakain? Kung magkaminsan sa isip na lang ng tao ang mahirap, ngunit at pasubali, kung aalisin sa tao ang pag-iisip na hindi marapat, makikita nilang ganap ang may mahiwagang tuwiran. Kaya nga, kung ang pinababata sa iyo, may sakit ka, batahin mo muna, anak, sa ganyang pamamaraan ko at doon makikilala mo kung sino akong kikilos sa buhay mo. Bakit di mo batahin? Bakit di mo tiisin? Samantalang alam mo, habang nabubuhay ka, kung ayaw kang mamatay ng ama mo, maibibigay niya ang lakas mo, maibibigay niya ang kasiyahan mo, maibibigay niya ang kagalakan mo, maibibigay ang kapayapaan mo. Kaya kung nananahan ka sa Kanya, ipakikita niya ang kapahingahan ng isip mo, kapahingahan ng kalooban mo, upang ang pamatok mong kakilala ay siyang naging pamatok mo nga dahil alam mong magaan siyang magpapasa ng dalahin mo. Sapagkat alam niya ang kakayahan mo, alam niya ang katatagan mo, alam niya ang karupukan mo, alam niya ang kahinaan mo, alam niya ang kalakasan mo, alam mo kung sino siya dahil kinikilala mo siya at alam niya kung ano ka't sino ka, kung hanggang saan ang kaya mo. Mga minamahal, maliwanag ang katotohanan. Ganang pagkatao'y di kayang baybayin ng tinuran. Ganang katauhan, di masisiwalat ang inyong narinig, kayong may pandinig at kayo'y nakarinig. Ganang pagkatao'y walang magagawa at may gagawad sa inyong lahat. Ganang hindi nyo nakikita na ibabaybay ang marapat, na ilaladhad ang dapat at naisasambit ang matwid, naway inyong maunawaan
Naway inyong sikaping kamtin, naway sikapin ninyong maramdaman ang Diyos amang walang maliw, kanino man ay nagmamahal, tapat noon ngayon at magpakailanman. Ganang katauhay walang talinong ito'y sambitin, ganang pagkatao walang talino't karunungan upang wikain, ganang di nyo nakita, naway naramdaman nyo kung paano sa inyo'y dumatal at nagturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenea hanang, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Maraming paraan ng Ama at kaparaanan upang tuparin ang kanyang salita at tinuran. Marami siyang gagawin at magagawa pa sa sanlibutan habang ikay nabubuhay, anak niyang minamahal. Kaya't ituon mo ang kanyang pansin sa iyong isip ay manahan man din upang maulinigan mo ang kanyang tinig at iyong marinig sa maliit mong pag-iisip, sa makitid mong kaisipan, sa sulok ng iyong isip, sa sulok ng iyong ulo, na do'y nananahan ang pag-iisip at diway nabubuksan, marinig mo man lang, tinig niyang nagsusumigaw, ikay mahal na mahal, anak di kita pababayaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenea hanang, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Buhay bang Ama? Noon, may nagturan. Sana po eka makapagmisyon sa Kalantipe. Kung ano ka ako kalooban ng Panginoon maganap. Ngunit, kung hindi niya ka ako gustuhan, gaano man ang mithiin, walang paraan. Ngunit kapag ginusto niya, may gagamitin para makaparoon. Taon niya on binilang na yon. At ngayon eto, ang kagustuhan ng Diyos ay walang makatututol, walang makakapigil sa kanyang salita't gawa na mabuti pawa. Kapag siya'y kumilos, walang ang imposible sa kanyang gagawin. Mga minamahal, kaya't ang mga naglilingkod ay nakapagtitibay sa mga ganong kaganapan. Na mismo sa kanilang sarili bilang mga gumagamit ay espiritong tapat at totoo, na nagpapagamit at nagpapaalipin naman, kapag nabaybay nila't nasuri, Diyos ko, nakakatakot ka ngang salansangin, nakakatakot ka ngang talikdan. Kaya't kung lahat ng tao ay matatakot sa Diyos Ama, nasa lansangin ang kabutihan niya, na talikdan ang kagandahang loob niya, lahat ng tao matututo sa buhay na mabuti sa lupang ito. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? At halimbawa, sadyang napakahirap ang buhay. Kung dinaranas mo ang mahirap na buhay, ngunit huwag kang laging nagsasabing, kahirap naman ang buhay. Dahil kung ano, kung ang bibig mo, laging nangyayari sa'yo. Kaya sabihin mo, kadali ng buhay. Oo, tatawagin kang lukarit, tatawagin kang bayabang, tatawagin kang sinungaling, hindi bali na. Dahil kung doon sa sinasabi mo, doon ka nagtitiwala, doon ka naniniwala, ang nakikita ng Ama sa iyo ay katapatan ng puso mo, doon niya ibibigay ang bukang bibig mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag sinabi mo, aba, isang araw, nananalig ako, maganda buhay ko. Lagi na lang bang ako'y ganito? Panahon lang kapatid ko, wag mong hamakin ako. Nagalit sa iyo yung nagsabi, yung sinabihan mo. Ba't may ka sinabi sa akin yan? Ba, wala akong ibig tukuyin at wala akong ibig sabihin. Ikaw ang nagbibigay ng masama na yan. Ngayon, sumamalob niya sa iyo. Ikaw naman walang iniisip na masama at wala ka namang ibig patamaan at wala kang dapat na parunggitan. Iyon ay sa iyong pananalig lamang. Iyon ay sa iyong pananampalataya at sinusunod mo lamang ang banal na aklat. Sino ang matuwid sa inyong dalawa? Di ba't ikaw, na wala naman dapat ikagalit,
Wala kang iniisip na masama. Wala kang naisip na masama. Yun ay pagtitiwala mo lamang at pananalig mo at nababasa mo sa banal na aklat. Sinusunod mo lamang. Aba, kahit magalit pa sino pa sila, basta ang Diyos mo hindi nagagalit sa iyo, tutop din niya ang pananampalataya mo. Tuto pa rin niya ang pananalig mo sapagkat doon ka nakatuon sa kapangyarihan niya at hiwagang gagawin niya sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Halimbawa, sinabi ng kapwa mo, wala na, mamamatay na yan. Ngunit ikaw ang pananalig at pagtitiwala mo, hindi pa siya mamamatay. Kung sino sa inyong matwid na tao, sa inyong dalawang matwid at mabuti ginagawa, doon ang Ama, doon siya makikinig at doon siya susunod. Dahil maganda layunin mo, mabuti layunin mo, narinig niya, nakita niya, may malasakit ka sa kapwa mo, susundin ba niya itong taong ang salita niya pananakot at papapahina ng loob? Itong matibay na nagsalitang nagsasabing mabubuhay pa siya dahil ang pananalig niya ay ibibigay ng Ama, kaya't napapahaba ang buhay sa pananampalataya at pananalig ng tao. Tulad ng kaganapan kay Job. Kung ito kaya'y sumunod sa kanyang asawa, na mabuti pa kang wakasan na ang buhay mo, mamatay ka na, kaysa naman ganyan. Di dapat wala nang pinagpalapat, gumanda muli ang buhay? Kung katulad nitong si Ezekias, kung tinanggap niya ang sinabi ng sinugong si Isaias na siya'y mamamatay na, at tinanggap niya, mamamatay na ba ako? O sige, mamamatay na ako. Matutupad kaya ang gustong gawin ng Ama, nabawiin ang sinabi niya at pahabain pa siya ng buhay? Subalit ang narinig kay Hezekias ay isang salita't kataga na nakapagbagbag damdamin sa Ama. Ang sinabi niyang, ginawa ko po ang lahat. Ibig sabihin niya, pinagsikapan niyang sumunod, nagsumikap siyang tumalima sa kalooban ng Ama. Kaya't nanghingi pa siya ng habag at awa na siya'y gumaling pa't mabuhay. Narinig ng Ama at nakita ng Ama kung paano niya ginawa ang pagsasabuhay sa kanyang mga salita, sa kanyang pag-aatas. Kaya naman di siya nagdalawang isip at di siya nagdalawang damdamin. Isang damdamin ang pinaghari ng Ama, pinagaling si Ezekias. Mga mahal, ilan lamang na halimbawa ang binigkas at tinuran sa inyo na ganang katauhay, di mababaybay, di mabibigkas at di mapagtutugma-tugma ito sa inyo. Kaya't ang may pagninilay, ang may pagbubulay, ang may pagtatanto, ang may pananalig, ang may pananampalataya, ang may pag-asa, gawin ninyo ang kung dapat, kung anong nararapat mula sa Ama. Pananalig niyong matapat, kayo'y kanyang di ringging ganap. Mahabang panahon sa salaysayin na hindi matatapos at di magwawakas. Buong panahon, daratalang pagulat. Subalit, natatapos ang buhay ng tao at nagwawakas na mamatay. Ulit-ulit lamang na may mabubuhay at isisilang at may mamamatay, may magkakasakit, may gagaling. Ngunit ang isang Ama, di magwawakas kailanman. Kaya't ang salita niya ay pakinggan, aral niya ay tupdin, at kayo man din ay makikinabang. Pagharian kayo ng kapahingahan ng kaisipan at ng kalooban upang maramdaman ninyo ang tunay na damdaming mula sa Ama na kay sarap, kay ligaya, kay patag at kay payapa. Pagharian kayo. Nekkarameneahana, nekkarameneahana, nekkarameneahana. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Kaya nga, wika niyang maliwanag, sa dakong ito, mayroon siyang pinatutupad, mayroon siyang pinagaganap, na pinatitibay, pinatatatag ang pananalig at pananampalataya, hindi man lingkod, hindi man tagasunod, mga pasakasaka lang dumaratal, mga panakanaka lamang tumutungo, upang sila mismo ay mapatotohanan, mahiwaga ang Ama sa buhay ni Numan.
Kaya nga't, pagtiwalaan yung matapat ang Ama, mayroon ba kayong gustong pauwiin? Makauwi ng may luwalhati man din. Mayroon ba kayong gustong abutin? Mayabot man din na di nyo makahawakan ng kamay. Sapagkat ang Amang aabot sa inyo upang ito'y inyong yapusin. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenea hanang, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Ang niyog, kung gusto mong maging niyog, huwag mong pipigtasin buko dahil hindi siya magiging niyog. Kaya pagugulangin mo muna para maging niyog siya. At kung gusto mo naman ay buko, pigtasin mo na hanggat hindi pa siya niyog para makain mong lasang buko. Subalit, puno ng niyog ang pagmumulan. Nakaiba naman sa mangga, sa abokado, sa pakwan, sa melon, na kahit pigtasin mong hindi pa hinog na hinog, magulang, nandidiyan, naririyan, di mo namamalayan, humihinog, makakain mo, paring matamis at masarap. Kaya nga't sa pamamagitan lamang ng pagninilay at pagbubulay na ganitong binibigkas sa inyong harapan, magnilay kayong ganap. Ibig sabihin, sa halaman mang binuhay ng Ama, may pamamara at kaparaanan siyang binibigay upang makamtan mo kung anong layunin mong matikman malasahan. At sumunod ka, tumupad ka. Kapag kinuha mo yung buko ng pakwan at hinintay mong huminog, gumulang, abay mababa kung yan, mabubulok. Kaya kung kinuha mo yan, gulayin mo na lang. Ilaga mo o igisa mo, pwede rin niyang gulay. Hindi katulad ng kapag pinigtas mong magulang, mahihintay mo siyang mahinog na tuwiran. At sa pakwan naman, kapag sumobra naman, may tinatawag na lugok. Lugok na eka, malambot na loob. Hindi lang sa pakwan yan. Sa abokado at mangga, kapag sumobra sila, hindi nga naagnas na tulad ng pakwan. Subalit, napipisak din, nawawarak din. Ibig sabihin, ikaw tao, kung sumobra ka naman sa iyong damdamin at nawala na sa iyong kalooban ang mabuti man din, baka sa iyong sama ng loob, mapisak ka man rin. Kaya, dapat lahat tama lamang sa panahon. Tama rin sa pagkain, tama rin sa pagpigtas, tama sa lahat ng gagawin. Sapagkat ang lahat ng tama, mabuti ang kinakamtan. Mga mahal, walang bagay kayong di matututunan kapag sama kayo humingi ng karunungan. Walang bagay kayong hindi malalaman kapag ang amang inyong nasumpungan. Kaya't halik kayo't sa kanya'y mag-aral at nang ang pasa ninyo'y maging magaan. Nek karamenea hanang, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Lagi niyong tatandaan, sa isip lamang. Oh, awitin niyo nga yung sa isip lamang. May bulong dinggin mo, ihip ng aking
sigaw, dinggin mo at upos na ang oras mo. Oras na magpasa kung saan ka pupunta. Oras na, oras na mag-ipatag ng landas. Oras na, sa diwa niyo ay mabuhay na katapatan, kapayapaan, sa inyo'y lubos na mananahan. Tayo na, mga minamahal, pag-aaral ay inyong gawin. Sa isip nyo ay mabuhay, liwanag na walang kamatayan, upang kayo'y makaunawa sa bagay na ang amang pagmumula sa damdamin nyo'y mabuhay. Pagmamahal niyang walang mali. Tayo na, mga minamahal, sa damdamin nyo'y pakinggang tuwiran. Ganap ninyong damhin kanyang pagmamahal. Sa isip nyo'y kayo'y makapagbibigay ng kung ano ang marapat na sa tuwinay ay manahan. Yaong kapayapaan lang, kalinisan ninyong taglay, upang bawat araw at gabi huwag mawalay ang liwanag, huwag mamatay ang liwanag na dulot ng amang walang hanggan. Sa ibabaw ng lupa ay nagagawa niya ang lahat ng sa tao'y mahirap. Sa tao ay kailanman ay hindi kaya niyang gawin, pagkat Ama ay mahiwaga. Ituon nyo sa inyong diwa lahat ng kanyang mga salita, upang inyong pagnilayang lahat. Kung daan titiyak at ang ulan nakikilingaw, oras na, oras na mag-ipatag ng pasta. Sa liwanag, ang takot ay nasa isip lang. Tama na, tama nilaga, ang takot ay nasa isip lang. Tandaan, mga minamahal, walang hindi magbabagong buhay kapag Ama ang nasumpungan at siyang inyong pinakinggan. Sa isip nyo siya'y tatawag, kayo naman ay tutugon.
Maglalahad siya ng marapat upang inyong pagnilayang ganap. Bawat hakbang nangangalaga, bawat gagawin tinuturong ganap, bawat hihingin batid niyang lahat. Kung makabubuti sa kanyang mga anak, kaya't lahat kayo ay magbatag, maghintay sa araw at gabi ng mga hiling nyo at sa Ama ipanahan isip at damdamin. Wala kayong hihilingin na di niya nababatid yan. Wala kayong kailangan na di niya nasisilayan. Kaya't tuptin niyong marapat na siya'y inyong ganap pakinggan. Sundin ninyo aral niyang matapat, magliliwanag kayong lahat. Kakamtin niyo ang dapat, kayo'y magagalang. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Kung walang pangyayarihin na mga anak niya ay patatatagin at patitibayin upang pagtiwala ng mahirap pagtiwalaan, upang asahan ng mahirap asahan, upang paniwala ng imposible na magiging posible, walang magtitibay na magpapahayag at walang magiging ganap para magulat. Kaya't, kayo ba'y tinawagan? Kayo ba'y pinili? Kayo ba'y napili? Patotohanan nyo sa Ama ang katapatan nyo at patotohanan niya, tapat din siya sa inyo. Pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Upang pagkatapos ng inyong sadyaran ay sapitin at makita, mapatapos ng Ama ang inyong naging balakid, ang inyong mga tinik, ang inyong mga batuhang tinahak, masasambit ninyo, Ama, kay buti mong tunay, kay palad kong nilalang. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay bang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Happy anniversary sa inyong mag-asawa. O dito, binibig. Yan ang katotohanan. Minsan hinahanap mo, di mo pala alam, inaabot na. Ganyan ang buhay. Kaya kayo'y lagi lamang magtibay. Sapagkat may pagkakataon, ang hinahanap nyo, di nyo makita, di nyo makuha. Yung pala, ang Ama pa mismo ang maglalapit sa inyo. Yan ang ginagawang mensahe dito sa dakong ito. At dyan sinasalarawan ng totoong Ama ang nagbabahagi sa buhay ng tao. Kaya, naglingkod ba kayo? Nahihirapan ba kayo? Bakit? Ba't kayo mahihirapan? Alam ninyong tapat ang Ama, alam ninyong totoo siya, alam ninyong dakila siya, alam ninyong walang hanggan siya, alam niyo kung gaano siya mapagmahal, mapagkalinga. Dapat alamin niyong lahat ang katotohanan at alamin niyong lahat kung anong gagawin niya at magagawa niya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat
naghihintay. Oh. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo. May mensahe lahat siyang ginawa na yan ng Ama. Pagkat winika niya. Oh, takda-takda ang lahat. Di ka ba nakatakda ngayon? Huwag kang lumuha. Huwag kang mabagot. Huwag kang mainggit. Huwag kang magselos. May araw ka, may takda sa'yo. Hintayin mo yaon upang mapakita ng Ama, mapagbatakang anak niya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo, wika ko ngang maliwanag sa inyo. Lahat ng ginagawa sa dakong ito'y may mensaheng nararapat. Kaya di man kayo lumahad, kapag kinustot dinigay, kayo'y lalapiting ganap. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo, may nakalaan.
Doble. Ho! Buhay ba ang Diyos? Pag may pinatutupad po sa amin bilang mga lingkod, masasabi mong kahirap nga. Bakit pinangyari yan? Makapagtatanong ka kung talagang hindi ka bibigyan ng liwanag ng pag-iisip na, ano pa ba? Panginoon, kulang pa ba? Kulang pa ba ang ginagampanan? Napapaano naman? Bakit yung iba kay sarap, kay gaan ang ginagawa? Kulang pa ba? Ano pa bang mali? Ano pa ba ang pagkakamali? Kung may mali, ituwid mo, itama mo, sabihin mo. Ba't mo pinangyari yan? Ba't pinangyayari mo? Ang tutugon sa'yo'y, laban ka anak. Mayroon lang akong nais ipahiwatig, nais ipatupad, nais ipaganap, nais pakita, nais ipakilala. Kapag gayon ang tugon sa inyo ng Espiritu, tibayan nyo ng loob nyo. Dahil alam niyang makabubuti sa inyo, alam niya ang makagaganda sa inyo, alam ng Diyos kung hanggang saan kayo. Kaya't manalig kayo. Ang bawat pahintulot na niloob at maganap, may dahilan upang lalo siyang magpakilala, pang lalo siyang magpakita ng mga hiwagat napaka-imposible na ang mga salita niya ay matupad at maganap tulad ng ang posible na nagiging posible, ang mahirap na nagiging magaan, ang malayo na nagiging malapit, ang wala'y magkakaroon. Sapagkat kung walang mangyayaring gayon, hindi mo nga pala mapapatotohanan. Totoo ang aral niya, totoo ang salita niya, totoo siya, buhay siya. Kaya't doon nakikilos ang salitang mahirap ay gawin niyong tanggapin. Ang wala sa inyo'y mahirap niyong kilalanin, ngunit makikilala niyo sa mabuti man din. Ang lahat ng pinatupad at pinagaganap, pagtawanan man kayo't tinatawanan man kayo't tinahamak, kayo mismong nakakasaksit, kayo mismong nagpapatotoo na Diyos na inyo hindi kayo pinababayaan, kayo'y may tapang at lakas ng loob, ipagsigawan ang katotohanan, sapagkat siya ang alam ninyong pinaglilingkuran. Kaya nga't kung wala palang ipatutupad at walang magaganap, paano mapapatotohanan ang salita niya'y tapat, ang salita niya'y totoo, ang salita niya'y buhay? Ikaw na nakikipag-isa at nagsasabuhay ng ganap, mapapakita niya at may sasalarawan. Ang binata mo, ang hirap mo, ang tiniis mo, ang lahat ng sakit mo, galak pala ang kaakibat. Mga mahal, sinalarawan ng Kristo ang pagiging totoo at tapat, ang pagiging marapat, ang pagiging ganap, ang pag-ibig. Kaya nga, kung tunay kang tatahak sa liwanag ng daan ng katotohanan, patototohanan niya, di ka iniwanan kailanman, mula nang siya'y tanggapin mo at kilalanin mo sa buhay, may pinagdaanan ka mat pagdaraanan, ang alam mo, pagaan ng pagaan, pakitid ng pakitid, paiksi ng paiksi, dahil nahulagpusan mo na ang lahat ng mahaba, ang lahat ng mahirap, ang lahat ng malalim, kaya't para na nga lamang daang hangin na wala ka ng malay paman dyan. Sapagkat alam mo na, ang lahat na yun na pagtagumpayan mo, mapagtatagumpayan mo lahat dahil sa Ama mo. Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, kakontentuhan, kaunawaan, liwanag ng buhay, pagpapalang tuwiran, kamting yung lubusan, pagpalain. Kayo, may bukas pa, may mission po ngayon, tayo na sa Antipolo. Miss you.